Would you be free from your passion and pride? There's power in the blood, power in the blood. Come for a cleansing to Calvary's tide. There's wonderful power in the blood. There is power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Would you be whiter, much whiter than snow? There's power in the blood, power in the blood. Sin stains are lost in its life-giving flow. There's wonderful power in the blood. There is power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Would you do service for Jesus your King? There's power in the blood, power in the blood. Would you live daily his praises to sing? There's wonderful power in the blood. There is power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat, mga minamahal na kapatid. Ngayon po ang araw ng ating pananambahan at ang ating Panginoon ay nalulugod sa ating pagsasama-sama sa umagang ito. Bago po tayo magsimula sa ating pananambahan, tayo po ay makakarinig ng dalawang awitin at maaring sabayan nyo po at kantahin ang mga awitin na ito bago po tayo magsimula sa ating Bible study at sa ating opening prayer. Magandang umaga po sa ating lahat, mga minamahal na kapatid. Some morning when this life is o'er, I'll fly away, fly away, fly away to a home on God's celestial shore. I'll fly away, fly away, fly away. I'll fly away, oh glory. I'll fly away. When I die, hallelujah, by and by, I'll fly away, fly away, fly away. When the shadows of this life have grown, I'll fly away, fly away, fly away. Like a bird from prison bars have flown, I'll fly away, fly away, fly away. I'll fly away, oh glory. I'll fly away. When I die, hallelujah, by and by, I'll fly away, fly away, fly away. Just a few more weary days and then I'll fly away, fly away, fly away to a land where joy shall never end. I'll fly away, fly away, fly away. I'll fly away, oh glory. I'll fly away, fly away. When I die, hallelujah, by and by, I'll fly away, fly away, fly away. The Lord bless you and keep you. The Lord
lift his countenance upon you, and give you peace, and give you peace, and give you peace, and give you peace. The Lord make his face to shine upon you, and be gracious unto you, and be gracious. The Lord be gracious, gracious unto you. Amen. 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 Tayo po yumukot manalangin para sa ating pambungad na panalangin. Dakila namin Panginoon na nasa langit, ang banal na makapangyarihan, Diyos na siyang nag-iisang buhay, na may lalang ng langit at lupa't may ari ng aming mga hiram na buhay. Salamat Panginoon sa pagkakataong ito na iyong pinagkaloob sa amin. Salamat sa isang magandang umaga na iyong pinasilay sa amin at sa lahat ng mga nasa paligid, Panginoon, na siyang iyong pinagkakaloob upang kami sa umagang ito ay makatanggap ng iyong mga pagpapala. Salamat sa pagbangon mo sa amin at pagbibigay ng kalakasan. At sa umagang ito na kami, Panginoon, ay inihanda ang aming sarili, ang aming kaisipan, ang aming puso para sa paglilingkod sa araw na ito. Dalangin namin na iyong pakalinisin ang aming puso't kaisipan na siyang daluyan ng iyong pagpapala. Sa umagang ito, basbasan mo, Panginoon, ang napili mo magpapahayag ng iyong mga salita. Naway ang iyong mga salita ay siyang magdulot sa amin ng kagalakan sa buhay, kagamutan sa aming mga kaluluwa, kagamutan, Panginoon, sa mga problema ang aming dinadanas araw-araw. At tanging sa iyo lamang kami, Panginoon, kakapit, mananalig, at ikaw lamang, Panginoon, ang aming sasambahin. Patawarin mo kami, Panginoon, sa mga pagkakasalang aming nagagawa sa iyo, maging tumano lihim o yag, sa mga pagkukulang namin, Ama, sa mga karumihan ng aming isip at puso, na minsan kami nakakapagsalita ng hindi maganda, nakakasakit ng kapwa, Panginoon, sinasadya man o di sinasadya ma. Patawarin mo kami. Kailangan namin si Jesucristo sa aming buhay, na kami pakalinisin araw-araw upang kami yung tanggapin at ang lahat ng aming gawain ay maging katanggap-tanggap sa iyong harapan. Ama, salamat sa lahat ng iyong pagpapala. Ikaw ang siyang sumama, hindi lamang sa oras na ito hanggang sa matapos ang araw ng pananambahan namin, kundi sumama ka sa buong buhay namin. Patuloy mo kaming pagbuklurin ng may iisang pag-ibig na nagmumula lamang sa iyo. Salamat, Ama, sa lahat. At ang lahat ito'y dinadalangin namin sa matamis na pangalan ng iyong bugtong na anak at aming tagapagligtas na si Jesucristo at ng banal na Espiritu Santo. Amen. Muli po isang magandang araw sa bawat isa sa atin. Ang pagpuri at ang pagkilala sa ating Panginoon ang ating ipinapaabot sa bawat isa. Ating itinataas ang ating mga tinig, ang ating pananampalataya at ating pagkilala sa ating Poong May Kapal na pinahintulutan tayo na magkaroon ng muling mga pagkakataon upang pag-aralan ang kanyang salita. Sa mga sandaling ito, ako'y nagagalak at sa iba't ibang dako, bagamat dito sa kinalalagyan namin ngayon
may mga paghihigpit pa rin, marami sa ating mga kapatid ay talagang nagkakatipon na. Ano po? May mga physical na ikangang pananambahan. No? So, meron na talagang pagtitipon ng mga mananampalataya. No? Kaya ako'y nagagalak sa bawat isa at ang mga kapatid dito po sa dako ng Cavite ay ipinapaabot ang aming pagbati saan man po kayo naroroon sa mga sandaling ito. Maging yung ating pong mga kapatid na kasama natin sa ating live Bible study, sa ating live worship, po. At ipahintulot natin sa kalooban ng ating Panginoon na sa mga susunod na pagkakataon, maging dito po sa dakong ating kinalalagyan, magkaroon na rin ng pagluluwag na po. At upang makasama natin ang bawat isa at tayo ay kangay magtipon upang manambahan. Ganun pa man, habang hinihintay po natin yung araw na yon, tayo ay patuloy sa ating pag-aaral. At atin ngang tinatalakay itong mga 2 linggo na, itong konsepto ng kaharian. Naalala ko itong kaharian na to, lalo na pag nababalitaan ninyo, meron yung sa mga balita na 2 lingkod bayan, na yung isa, sabi niya gano'n, magpapatuloy tayo ng ating investigasyon, sabi niya gano'n, till kingdom come. Kaya bigla akong naisip talagang pag-aralan itong salitang kaharian. Yung ating, aking mga kasama sa hanap buhay, sila doon talagang maayos na, may pagluluwag na. Palibasa, yung bayan na kanilang kinalalagyan, the United Kingdom, makapangyarihan. Ika nga sa maraming aspeto, lalong-lalo na sa usapin po ng pananalapi, mayaman sila, kaya parang nakaraos na sila doon sa pandemya. Kaya, pag mga ganitong pagkakataon, naisip ko, itong konsepto ng kaharian, kingdom. Isa sa pinakatanyag na kaharian, itong United Kingdom, at isa daw sa kadahilanan, hindi lamang sa maunlad siya, marami sa mga tao, hindi ko alam kung kasama po kayo doon, na sinusubaybayan yung buhay ng mga nasa royalty. Sinusubaybayan yung kanilang pamumuhay, yung kanilang mga ugnayan, yung kanilang mga affairs, kung minsan maging yung kanilang tinatawag na extracurricular affair, Hindi ko alam bakit tayong tao, lalong maging dito sa Pilipinas, tayo ay nagigiliw na malaman yung buhay ng nasa kalagayan ng royalty. So, nasa katangian yata talaga ng tao po yan. Kaya, maging ang ating Panginoon, kung pag-uusapan natin, o yung salita ng ating Panginoon, ang pag-uusapan natin, itinuturo niya yung katotohanan at yung tamang kaisipan pagdating sa kaharian. Kung meron man kayong opinion tungkol sa mga hari, kung Kingdom of Saudi Arabia, United Kingdom, ang ating Panginoon, siya mismo, nagtuturo siya ng tamang kaisipan dito sa kaharian. Kung meron mang tao kung meron mang may karapatan na magsalita tungkol sa kaharian, ito po yung hari. Kanya nga nung napag-aralan natin, nung nakalipas na linggo, malinaw na dito ang itinuturo, ang hari ay si Kristo. Ako'y nagagalak na ang itinuturo ng Biblia, ang kalagayan ni Kristo ay hari. Hindi lamang tagapanguna. Tinuturo siyang hari, ibig sabihin nun, nasa kalagayan siya ng absolute. Dito sa Pilipinas, ang pinakamakapangyarihang opisina, masabi natin opisina, o yung niluluklok natin, ay yung Pangulo. Sa kasalukuyan, anumang kapangyarihan ang Pangulo, nanggagaling po yan sa kanyang mamamayan. At yung kanyang kalagayan, iniluluklok siya
dahil dun sa mga bumoto sa kanya. Anong gusto kong bigyan ng diin dito? Yung pinakamakapangyarihang tao dito, maari pa rin maibaba. Bakit? Dahil siya ay Pangulo. Kanya dito, yung sumusulat, ipinapakita niya ang kalagayan ni Kristo ay hari. Hindi lamang hari, meron siyang ginagamit na terminology doon na pinagpapalit-palit niya yung salitang hari sa pangalang Kristo. Alam niyo yung salitang Kristo na yan, ang ibig sabihin niyan, pinahiran. At magandang bagay na mabigyan ng diin yan dahil yung salitang pinahiran, may tinutukoy siya sa lumang tipan. Kung naaalala niyo ang propetang Samuel, nung ipinag-utos ng ating Panginoon na si Haring Saul, ay malayo na sa kanya. Ang wika nga ina, yung espiritu ng Diyos ay malayo na sa kanya. At ibig niyang magkaroon ng panibagong hari. Si propetang Samuel, inutusan niyang magpunta doon sa bahay ni Isay, o yung English, Jesse. Diba? At doon, itong si Samuel, kinausap niya yung si Jesse, o itong si Isay, na iharap sa kanya lahat yung kanyang mga anak na lalaki. At doon makita ni Samuel, yung mga anak niya, sabi niya, ito, magandang lalaki, matipuno. Magandang tingnan na hari. Ito, magandang itsura ito, pwede itong hari. Pero nagsalita ang Panginoon, sabi niya, hindi yan. Hindi yan yung pinili ko. Mahalagang bagay na maunawaan natin yung kalagayan ng pagiging hari ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi lamang siya sinasabing hari, sinasabi rin siyang Kristo, ibig sabihin, pinahiran. Or in English, ang sabi is anointed. Kumbaga, yung mga hari sa kasaysayan, pag pag-aaralan ninyo, sila ay naging hari dahil nagtagumpay sila sa isang marahil digmaan at sila'y iniluklok nung kanilang mga kasama. Lahat po ng mga hari dito sa mundo. Pero si Kristo, ang wika ng manunula ng mga sumusulat ng Biblia, lalong-lalo na sa Bagong Tipan, sinasabi nila, sabi nilang ganun, si Kristo, itong si Jesus, ay ang Kristo. Kumbaga, ang nagtatag sa kanya at nagsabi na kalagayan niyang hari ay ang Diyos mismo. Yun po yung ibig sabihin nun. At ibig kong bigyan ng diin yan bilang pagpapakilala pa simula dun sa ating pag-aaral. Kasi nakakatakot na bagay, pag may mga tao sa panahon na ito, sasabihin nila, ako'y anointed for whatever reason. Nakakatakot na bagay yun. Dahil kung nauunawaan nila yung talagang pagkakasalin o paano ginagamit yung salitang anointed, ibig sabihin nun, merong ipinahid sa'yo, hindi lamang pinahiran ka, merong nagtatag sa'yo, merong nagluklok sa'yo. Kanya kung minsan, pag masakit ang katawan ko, ang ginagamit ko, kumukuha ko ng Epicacent. Basahin ninyo Epicacent, pero nakasulat doon, ointment. Ipinapahid yun. Mabalik tayo doon kay propetang Samuel. Nagtanong siya doon sa, ako'y sinasabi ko na lamang yung buod, Nagtanong siya doon kay Isay, sabi niya, wala ka na bang ibang anak? Sabi niya, meron pang isa. Sabi niya gano'n, naroon sa may pastulan. Papuntahin mo dito. Nung nakita ni propetang Samuel nagsalita ang Diyos, sabi niya, yan. Sabi niya, yan yung hari. Kaya pag sinabi pong King, Jesus Christ, hindi lamang po siya hari. Siya yung haring itinatag ng Diyos. Sinabi ng Diyos. Marami pong hari sa mundo, pero ito po yung sinasabing hari ng mga hari. Bago po tayo magpasimula dyan sa ating bagong paksa, na nakaugnay pa rin dito sa hari, ibig kong humango ng isang talata, hindi ko alam kung nandun sa listahan, pero ito po ay makikita
doon po sa aklat ng Timoteo. So, yung huli nating pag-aaral, doon sa unang aklat ng Timoteo, no? Nabasa natin, napapuri ang Apostol Pablo. Sabi niya, hari ng walang hanggan, doon sa unang kapitulo. Lilipat tayo doon po sa dulong kapitulo, which is chapter 6. Okay? Verse 15. Chapter 6, verse 13, 14, and 15. Pansinin po ninyo para maging malinaw kung sino yung tinutukoy niya. Okay. Ipinagbibilin ko sa iyo sa paningin ng Diyos na bumubuhay sa lahat ng mga bagay at ni Kristo Jesus na sa harapan ni Poncio Pilato ay sumaksi ng mabuting pagpapahayag. Maliwanag po ang pinag-uusapan dito ang ating Panginoong Hesukristo. Natuparin mo ang utos na walang dungis, walang kapintasan hanggang sa pagpapakita ng ating Panginoon, Hesukristo. Jesus, the anointed. Jesus, the selected. Jesus, the appointed. Talagang itinuro itong ating Panginoong Hesukristo. Ikaw ang pinili ko. Pansinin niyo verse 15. At dito, halos bigla rin siyang, may tema din siya ng biglang pagpuri. At itong ibig kong bigyan natin ng diin. Okay. 1 Timothy chapter 6, verse 15. Yung patuloy yan. Na siya, na sa kanyang kapanahunan, ay ipinahayag saya na mapalad at tanging makapangyarihan, hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Yung mga minamahal, maliwanag po ang Apostol Pablo, sinasabi niya doon sa una, haring walang hanggan. Nung matatapos na yung kanyang aklat ng 1 Timothy, yung mga nasa dulo, si Kristo pa rin ang tinutukoy niya. At pansin mo sabi niya dito, hindi lamang siya, Hesukristo, Panginoong Hesukristo, sabi niya, ito yung haring walang hanggan. Ito yung hari, sabi niya, ng mga hari. The King of Kings and Lord of Lords. Kanya nakakatakot na bagay mga minamahal kapag may mga tao po na nagtuturo ng mga bagay kahit pahapyaw lamang marahil sa masamang balak o sa kakulangan ng kaalaman at pagkakaunawa na ibababa nila ang kalagayan, ang tunay na kalagayan ni Kristo, which is King. Ay, nakakatakot na bagay yung sasabihin ng tao. May kapatid na nagpaunawa sa akin noon . Nakakatakot na bagay yung tao na sasabihin niya, aangkinin niya, ako ay anointed for whatever reason. Dahil hindi nila naunawaan kung gaano kalalim yung ibig sabihin nun. So, dalawang bagay po yung ating natutunan nung 2 linggo. Ang kahalagahan ng kaharian, at dito sa kaharian, maliwanag ang hari ay si Kristo. May kasabihan nga, hindi ba? Ang kautusan ng hari, hindi nababali. Pwede mo pa sigurong baliin ang kautusan ng kahit sino. Bagamat siguro may kaparusahang nakapaloob doon. Pero ang kautusan ng hari, hindi nababali. Ang ating Panginoong Hesukristo, itinuturo po ang prinsipyo ng kaharian nung siya'y nangangaral, nung siya'y mabautismuhan, at maging doon po sa bago siya umakyat sa langit, matapos siyang muling mabuhay, pagkatapos siya ay maipako sa krus, siya ay yung kanyang resurrection, itinuturo niya pa rin ito pong katotohanan ng kaharian. Okay? Doon po sa Acts
chapter 1, makikita po natin na ganito ang sinasabi. Na Acts chapter 1 verse 3, na sa kanila na may napakita rin siyang buhay sa pamamagitan ng maraming mga katunayan. Pagkatapos na siya ay makapaghirap, na napakita sa kanila sa loob ng 40 araw at nagpapahayag ng mga bagay tungkol sa kaharian ng Diyos. Tayong mga Pilipino, meron tayong tradisyon na tinatawag na 40 days. Marahil yung kaisipan na yon dito natin nakikita. Pero kung pag-aaralan po natin yung 40 araw na iyon, ng ating Panginoong Hesukristo, ito po ay nagugol niya sa pagtuturo, pagpapahayag tungkol sa kaharian ng Diyos. Yung mga nakasama, lalong-lalo na po siguro ng kapatid na dyan sa pag-aaral ng Lumang Tipan, marahil napapansin ninyo yung konsepto ng 40 days. Marami pong bagay na nababanggit yun. At ang ating Panginoon, nakikipag-isa siya sa tao at gumugol siya at nagkaroon siya at nakisama siya sa kanyang mga alagad sa loob ng 40 araw upang ipahayag tungkol sa kaharian. Again, hindi ko po, I cannot overemphasize hindi ko mabigyan ng mahusay na pagdidiin yung katotohanan na ito, na ang kaharian ng Diyos ay mahalagang bagay. Dahil ang ating Panginoong Hesukristo, itinuturo ito, siya mismo ang nagturo dito sa kanyang mga alagad. Kanya ako, malaki pong kasamaan sa akin kung magtuturo ako ng anumang bagay po, tungkol sa kaharian ng Diyos. Dahil hindi naman ako ay tinuruan. Ang tinuruan po yung mga alagad. Kanya dapat, kung anuman ang sasabihin ko tungkol sa kaharian ng Diyos, dapat po mahahango ko yun doon sa mga turo ng mga alagad. Ang ating Panginoong Hesukristo, nang itinuturo niya ito, yung kanyang mga alagad, nagtanong sa kanya. Doon sa verse 6, kung bababa tayo, Acts 1 verse 6, sabi niya, tinanong nga siya nila nang sila'y nagkakatipon na nagsasabi, Panginoon, isasauli mo baga ang kaharian sa Israel sa panahong ito? So nagtanong sila ngayon, habang nung nagtuturo ang ating Panginoon, ayon sa kasaysayan ito, sabi niya, ibabalik mo ba yung kaharian ng Israel? So sa kaisipan nila, nagtuturo ang ating Panginoon, pagkatapos niyang muling mabuhay, after the resurrection, muling pagkabuhay, nagtuturo siya sa kanila tungkol sa kaharian. At sa kung anong kadahilanan, ang tinatanong niya, sabi niya, yung bang kaharian ng Israel, ibabalik mo na? Pansinin ninyo ang ating Panginoong Hesukristo, pagkatapos po niyang mabautismuhan at tuksuhin sa ilang, ang itinuturo niya po ay ang kaharian. Nang siya ay muling mabuhay o pagkagaling sa muling pagkabuhay, itinuturo niya pa rin ang kaharian. Pero nagtatanong yung kanyang mga alagad at sabi nila, itatayo mo ba, sabi niyang ganun, yung kaharian ng Israel? So sa kanilang kaisipan, physical na bagay pa rin yung kanilang hinahanap. Hinahanap pa rin nila yung kaluwalhatian sa panahon ng mga hari. Yun pa rin yung kanilang nasa kaisipan. Ang ating Panginoong Hesukristo, hindi naman niya sinaway yun. Bago pala tayo dumako doon,
To be fair, upang maging patas naman sa kanila at para maunawaan natin, saan ba nanggagaling yung kanilang pagtatanong? No? Bakit ganun yung kanilang pagtatanong? Okay. Meron po kasing isang hula, marami pong hula sa lumang tipan tungkol sa kaharian, at ito yung bagay na kanilang pinanghahawakan. At isa po dun sa pinaka mabigat na yun o pinaka matibay na mga talata na kanilang pinanghahawakan doon sa pagbabalik ng kaharian ng Israel, doon po sa hula ng propetang Daniel. So lumayo-layo po tayo ng konti, okay? At magbalik taon tayo, siguro mga 800 years BC. Doon po sa aklat ng Daniel, ang bayan ng Israel dahil sa kanilang pagkakasala sa panahon ng mga hari, napunta po sa pagkaalipin. At hinihintay nila yung araw na darating na kung saan babalik sila sa kanilang kaharian at lahat ng kaluwalhatian na nakapaloob dun sa kanilang kaharian. At ito po yung hula na kanilang pinanghahawakan. Doon po sa Daniel, chapter 7, verse 13, 14, and 15. Simulan natin sa verse 13. Okay. Ang propetang Daniel nagsasalita, "Ako'y nakakita sa pangitain sa gabi, at narito lumabas na kasama ng mga alapaap sa langit, ang isang gaya ng anak ng tao." Yung mga nakasama ko sa pag-aaral sa Hebreo, alam nilang ibig sabihin ng anak ng tao. Ibig sabihin nun, siya yung tunay, yung talagang perfect design ng tao. Yun yung gustong sabihin nun. Kanya nga, yung mga mananampalataya, yung mga iglesia po, yung mga mananampalataya doon sa iglesia sa Epeso, ang wika ng Apostol Pablo sa kanila, kayo nung una, mga anak ng pagsuway. Pero ito, meron siyang binabanggit na isang tao rito, sabi niya ganun, anak ng tao. Kung saan nabigo ang Adan, na unang nilalang na tao, meron siyang binabanggit ditong anak ng tao. Kanya ang ating Panginoong Hesukristo, sinasabi niya, pinapakilala niya ang sarili niya, sabi niya, na anak ng tao. Kung minsan, pinapakilala niya ang sarili niya, hindi sa kanyang pangalan, kumbaga ipinapakilala niya ang sarili niya sa pamamagitan ng katangian. Anak ng tao. Yun ang ibig niya sabihin doon. Okay. Itong anak ng tao, sabi niya, ay siya'y naparoon sa matanda sa mga araw at inilapit nila siya sa harap niya. Itong anak ng tao, sabi niya gano'n, sumusulat si propetang Daniel, sabi niya gano'n, at ito may kalagayan sa sabi niya, noon pang nakalipas na panahon, nariyan na siya. Kapansin-pansin, yung mga contemporary, yung mga 19th century na mga tagapagsaliksik, merong sumulat ng isang awit, na itong talatang ito, naging inspirasyon sa kanya, at malinaw na naging inspirasyon para sa kanyang isang awit. Ang pamagat ng kanyang awit, sabing ganon, "Oh, worship the King, all glory above, and gratefully sing," sabi niya, "His wonderful love. Our shield, our defender, the ancient of days." Yung salitang ancient of days na inaawit natin, pag sinalin mo sa Pilipino, yan yung sinasabing, naroon, sabi niya ganun, sa matatandang araw. Yung English, yung literal na salin niyan, ancient of days. Malinaw po, sa panahon ng bayan ng Israel, itong talatang ito, nakaugnay ito doon sa pagbalik nila, doon sa kaharian, at pinanghahawakan nila, hinihintay nila itong kaharian na ito. Okay. Tuloy natin doon sa verse 14, sa baba niya. "At binigyan siya ng kapangyarihan at kalwalhatian at isang kaharian." So talagang hinihintay nila, ito yung pinanghahawakan nila, To be fair, dun sa nagtatanong sa ating Panginoon, dun po sa gawa. Hindi mo maaalis sa kanila na tanungin yung literal na kaharian kasi buong buhay nila, yun yung hinihintay nila.
hinihintay ng magulang at magulang ng magulang nila. Kanya marahil sa panahon natin, pag tinanong sila, parang nakakakuha naman yata yung tanong mong yan. Parang nakakapagkamot ng ulo. Pero para maging patas sa kanila, no, hinihintay kasi nila ito. Ito yung pangako sa kanila. No? Ito yung nauunawaan nila. Basahin natin at tapusin ko po ano. Doon sa verse 14, at binigyan siya ng kapangyarihan at kaluwalhatian at isang kaharian upang lahat ng mga bayan, bansa at mga wika ay mga glingkod sa kanya. Lalo siguro silang nanabik. Kasi itong kaharian na to ng Israel, yun ay nasa kaisipan nila, sasakupin niya lahat. Merong kaharian na ipinangako sa kanila na ang maghahari itong anak ng tao na sasakupin ang lahat. Na lahat ng bayan maglilingkod sa kanya. At sa kaisipan nila, ang akala nila, ito talaga yung kaharian na pinanggalingan nila bago sila naalipin. Kaya naunawaan po ba natin bakit ang tanong ng isa sa mga alagad na hindi na binabanggit doon, sabi niya, ibabalik mo ba, sabi niya, ang kaharian ng Israel? Okay. Ang kanyang kapangyarihan ay walang hanggan na hindi lilipas at ang kanyang kapangyarihan at ang kanyang kaharian ay hindi magigiba. Take note of that word po, ano. Mamaya, babanggitin ng apostol ng manunulat sa Bagong Tipan, ano yung tinutukoy niyang kaharian ay hindi magigiba. Okay. Pero maliwanag po dito, maliwanag dito sa talatang ito, isa po ito sa mga talatang pinanghahanguan nung nagtanong sa ating Panginoon. Ang ating Panginoon, nang sinagot siya doon, hindi niya sinabing, hindi niya naman itinumpak. Hindi niya po, hindi niya sinabing, ito mali yung pagkakaunawa mo. Pansinin ninyo ang sagot ng ating Panginoon sa kanya. Bumalik po tayo dun sa gawa, Acts. Acts chapter 1 pa rin. Okay. So dun sa verse 6, nagtanong siya. Basahin po natin yung Acts 7. Okay. Okay. Hanggang 9. Okay. Acts chapter 1 verse 7. At sinabi niya sa kanila, hindi ukol sa iyo ang pagkakaalam ng mga panahon. Hindi niya sinabing, hindi ko ibabalik yung kaharian. Sabi niya, hindi ukol sa iyo ang pagkakaalam ng panahon o ng mga bahagi ng panahon na itinakda ng Ama sa kanyang sariling kapamahalaan. So, marahil nabubuo na sa kaisip, may babalik na nga ang kaharian. Siguro, hindi ko lang alam, sabi niya. Pero, sabi niya, verse 8, malalaman mo kung ano ito. Datapwat, tatanggapin ninyo ang kapangyarihan. So, dun sa binasa natin kanina, mayroong kapangyarihang nakapaloob dun sa kaharian. Sabi niya. Dito, sabi niya, meron din kayong tatanggaping kapangyarihan. Verse 8. Datapwat, tatanggapin ninyo ang kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo. At kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem at sa buong Judea at Samaria at hanggang sa kahuli-hulihan hangganan ng lupa. Hindi niya sinabi sa kanila na ibabalik ang kaharian. Hindi niya sinagot oo, hindi niya sinagot na hindi. Pero sabi niya ganito, darating yan, malalaman mo yan, sabi niya ganon, may kapangyarihan, sabi niya, sa pamamagitan ng Espiritu Santo. So, unang-una po nating matututunan dito, the kingdom, ang kaharian na sinasabi ng ating Panginoong Hesukristo, may katangian ito na makikita mo ang kapangyarihan ng Espiritu Santo. So, nagbibigay siya ng indikasyon at papagtitibayin natin sa pagpapatuloy nating pag-aaralan po.
This is a spiritual kingdom. Itong kaharian na itinuturo ng ating Panginoon, ito ay kaharian na kung saan ang mga tao ay nasa ilalim ng Espiritu Santo. Yung mga taong tumatalima sa Espiritu Santo, sila po yung nasa kaharian. Doon sa Acts 2, verse 4, ang sabi doon, anong nangyari sa kanila? At silang lahat ay nangapuspos ng Espiritu Santo at nagpasimulang magsalita sa iba't ibang wika ayon sa ipinagkaloob ng Espiritu na kanilang salitain. Alam natin sa kasaysayan kung ano nangyari, kung pag-aaralan natin, yung mga apostol ay napuspos ng Espiritu Santo. Maraming tao ang nagpabautismo. Maraming tao ang nagbahagi. Maraming tao ang naglingkod sa ating Panginoon. Dito sa salitang ito, yung pansinin ninyo yung salitang nangapuspos, filled with the Holy Spirit. Itong salitang ito, nang sumulat ang Apostol Pablo sa mananampalataya doon po sa iglesia sa Epeso, ganito ang kanyang sabi. Okay. Ephesians 5, verse 18. Ano yung ginamit niya? Ang sabi doon sa Acts kanina, sabi niya nangapuspos sila ng Espiritu Santo. Ano ang sabi niya doon sa mga mananampalataya dito sa iglesia sa Epeso? Ephesians 5, verse 18. Yung iba marahil alam na itong talatang ito. Sabi niya gano'n. At huwag kayong magsipaglasing ng alak na kinaroroonan ng kaguluhan, kundi kayo'y mga puspos ng Espiritu. Kung ang kaharian ng Diyos, ang kapangyarihan niya, ay sa Espiritu Santo. Hindi ko po sinasabing lahat na may mga limitasyon ng kapangyarihan. Pero po sa kaisipan ng ating Panginoon, ipinapakita niya na ang kanyang kaharian ay ang kaharian ng Espiritu Santo. Ang kaharian kung saan ang mga tao ay tumatalima sa Espiritu Santo. At sabi niya dito, kayo, sabi niya gano'n, ay mga puspos ng Espiritu Santo. At hinahalin tulad niya yun, sabi niya gano'n, sa isang paglalasing. Meron akong nabalitaan, meron akong nabasa na balita, na meron daw magpinsan. Totoong nangyari po ito doon sa mga balitang dumarating. Meron daw magpinsan na nagsaksakan dahil daw sa paghuhugas ng plato. Dahil nagtuturuan sila kung sino ang maghuhugas ng plato. Kung hindi nakakalungkot, parang nakakatawa yung balitang yun. Biruin mo, magsasakitan sila, maglalabas ng patalim dahil lang naghihilihan sila kung sino sa kanila ang maghuhugas ng plato. Kanya nung nakita ko yun, napabasa ako dun sa balita. Kanya naman pala umabot po sa saksakan. Nung nagtalo sila ay nakainom. Nangapuspos sila ng alak. Anong puntong gusto kong sabihin sa bawat isa sa atin? Yung mga tao pong nasa kaharian ng Diyos, sila yung puspos ng Espiritu Santo. Nabubuhay sila sa dikta ng Espiritu Santo. Kung ano po yung espiritong nasa iyo, yun yung nagdidikta sa gagawin mo. So in the kingdom of God, yung mga taong sumasampalataya sa Kanya, sila yung napupuspos. Yan. May kasabihan nga tayong mga Pilipino, may kasabihan yung mga yung ibang mga Pilipino, sabi nila, ang alak daw, sabi nila, hindi raw inilalagay sa ulo. Sabi lang naman nila, hindi daw inilalagay sa ulo, ito daw ay inilalagay sa tiyan. Anong gusto nilang sabihin? Kapag yung tao kasi, inilagay niya yun sa kanyang ulo,
yung kanyang pag-iisip, idinidikta nung bagay na nai-influence siya. Yung influence, may kasabihan nga tayo, influensya ng alak. So, mga minamahal kong kapatid kay Kristo, kung sinasabi natin na tayo ay tagasunod ni Kristo, na tayo ay nagpapasailalim kay Kristo, tayo ay mananampalataya sa kaharian ng Diyos. Okay? Tayo po, we should be influenced by the Holy Spirit. Pansinin po ninyo, yung salitang Holy Spirit na to, inuugnay niya doon sa kaharian. Okay. Okay. Doon sa Ephesians 1, verse 13, yung aklat pa rin ng Epeso. Ephesians 1, verse 13. Na sa Kanya, Ephesians chapter 1, verse 13, na sa Kanya kayo rin naman pagkarinig ng aral ng katotohanan. Nalalaman po natin na ang bawat isa sa atin na bahagi ng iglesia ng ating Panginoon, tayo nakarinig ng aral ng katotohanan, ng ebanghelyo ng inyong kaligtasan, na sa Kanya rin naman, mula nang kayo'y magsisampalataya, ay kayo'y tinatakan ng Espiritu Santo na ipinangako. Yung salitang tinatakan na yun, or English seal, nung panahon nila, importante kasi ang konteksto, yung hari, meron siyang singsing. Yung singsing na yon, nandun yung sagisag ng kanyang pagkahari. At pag magpapadala yan ng sulat, siselyuhan yan, ang gagawin nila, lalagyan ng wax. Habang mainit pa yung wax, yung hari, yung kanyang singsing na yun, ididiin niya doon sa wax, upang yung tatak, yung simbolo ng kanyang singsing, yung simbolo ng kanyang pagiging hari, mailalagay po doon. At ipadadala yon kung saan man nila ipadadala. Kapag yung nakatanggap nun, natanggal na yung selyo, ay may problema. May problema po doon. Kung sino man yung nagtanggal nun na hindi karapat-dapat, parurusahan. At yun lang, dapat magtanggal nun yung karapat-dapat dahil nanggaling po yun sa isang makapangyarihang hari. Yun po yung ibig sabihin nung salitang tinatakan. At dito, sinasabi niya, kayo, sabi niya ganun, yung tinatak sa inyo, sabi niya ng hari, ay ang Espiritu Santo. So maliwanag po yung salitang Espiritu Santo, iniugnay po yun sa kaharian. Pag kayo nga bibili ng cellphone, meron pong nakadikit doon na plastic doon sa kahon at nakasulat doon, do not accept if seal is broken. Wag niyong tanggapin yung inyong bibiling kung ano man yan, kung yung selyo ay natuklap na, natanggal na. So yung may-ari po nun, o yung nagmamay-ari nung yung naggumawa nung bagay na yon, inilalagay niya ang pangalan niya na ito'y mabuting bagay hanggat hindi natatanggal yung selyo. Sino pong may karapatang magtanggal ng selyo, edi yung bumili lamang. Again, so sa kaharian po, sa kaharian ng ating Panginoon, in the kingdom of God, yung mga mananampalataya, sila po yung mga nasa ilalim ng Espiritu Santo. Sila po yung nasa ilalim ng dikta ng Espiritu Santo. Okay. Doon pa rin tayo sa aklat ng Epeso. Di ba nasabi ko naman sa inyo, ang Apostol Pablo, 3 taong nangaral dito sa iglesia sa Epeso. At dun sa pangangaral niya ng 3 taon na yon, ang lagi niyang binabanggit kaharian. Kanya dito, hindi nyo makikita yung, isang beses nyo makikita yung salitang kaharian, pero dito makikita nyo lahat ng katangian at indikasyon na nagsasabing ang itinuturo niya ay ang kaharian. Okay. Isa po doon po sa Ephesians 5, verse 9. Okay. Ephesians 5, verse 9. Yung Pilipino, pansinin po ninyo ang salin,
Ganito pong sabi sa Pilipino. Efeso 5, versikulo 9. Sapagkat ang bunga ng kaliwanagan ay nabubuo ng kabutihan at katwiran at katotohanan. Meron, sabi niya, ibinubunga, sabi niya, yung kaliwanagan. Ito po yung ugaling mabuti, matuwid, at totoo. Marahil magtataka kayo ngayon, magtatanong kayo sa akin, kapatid na Arnel, nasaan dyan yung Espiritu? Yung English, basahin natin. Pagbigyan nyo muna akong kunin ko yung English na talata. Okay. Ephesians 5, and verse 9. Okay. Ganito pong ang salin sa English. Sabi niya, for the fruit of the Spirit. So maliwanag mga minamahal, ano po ha? Yung sumali nito sa English, sabi niya gano'n, yung taong nasa karian o yung nagsasabing kinikilala niya si Kristo na hari, sabi niya gano'n, dapat kilalanin niya na siya ay naiimpluwensyahan o sumusunod siya sa Espiritu Santo. Sa gabay ng Espiritu Santo. At yung sumulat dito sa English, sabi niya gano'n, ang bunga ng Espiritu. Yung Pilipino, ang salin doon ay bunga ng kaliwanagan. No? Sa kahusayan marahil at sa kaalaman ng mga tagapagsalin, pinili nila na banggitin yung katangian ng Espiritu Santo kaysa yung pangalan ng Espiritu Santo. At isa sa kanyang katangian ay yung kaliwanagan, magbigay ng liwanag. Pag halimbawa nagkaroon na nanonood kayo ng TV, biglang nag-brown out, nawalan ng kuryente. Ha? Diba? Di syempre, nawalan ng kuryente ang ventilador, hindi umiikot ang ventilador, hindi rin gumagana ang refrigerator, kung siguro kung naka-aircon ka pa, biglang nawalan ng kuryente. Anong sasabihin mo? Ay, nawalan ng ilaw. Di ba? Pag halimbawa, bumalik yung kuryente, sasabihin mo, ay may ilaw na. Kasi yung ilaw, nire-represent niya yung kapangyarihan, power. So sa kahusayan ng mga sumusulat dito, isinalin nila at pinakita nila, sabi niya gano'n, yung bunga ng kaliwanagan, yung katangian ng Espiritu, yung nagsasabing nasa ilalim siya ng Espiritu, sabi niya gano'n, meron siyang ibinubunga. At ito yung bagay na yun. Okay. Isa pa pong talata. Pansinin ninyo, within the same chapter, binanggit niya po yung Spirit, dun sa chapter 5. Dun sa chapter 5, binanggit niya pa rin yung fruits at yung Spirit. Okay. At pansinin niyo, inuugnay niya ito sa kaharian ng Diyos. Okay. Ephesians chapter 5. Okay. Verse 1 to 5. Okay. Kayo nga'y magsitulad sa Diyos na gaya ng mga anak na minamahal, at magsilakad kayo sa pag-ibig gaya rin naman ng pag-ibig ni Kristo sa inyo. At ibinigay dahil sa atin ang kanyang sarili na hain at handog sa Diyos upang maging samyo ng masarap na amoy. Okay. Ngunit ang pakikiapid at ang lahat ng karumihan o kasakiman ay huwag man lamang masambit sa inyo gaya ng nararapat sa mga banal. O ang karumihan man o mga mangmang na pananalita o mga pagbibiro na di nga nararapat, kundi kayo'y magpasalamat. Sapagkat talastas ninyong lubos na sino mang mapakiapid, o mahalay, o masakim, na isang mapagsamba sa mga Diyos-Diyosan ay walang anumang mamanahin sa kaharian ni Kristo at ng Diyos. Again, in the kingdom of God, where the Holy Spirit dwells,
meron po palang mga tao, sabi niya ganon, na dapat ito yung ugali. Ito po yung mga nasa kaharian ng Diyos. Ito po yung mga nasa kaharian na sinasabi ni Kristo dun sa gawa. Yung mga napupuno ng Espiritu Santo. So again, he is talking of a spiritual kingdom wherein the faithful are influenced by the Holy Spirit. Ang ating Panginoong Hesukristo, ang itinuturo niyang kaharian ay ang kaharian na kung saan ang mga mananampalataya may ibinubungang mga katangian dahil sumusunod sila sa gabay ng banal na Espiritu. Doon po sa aklat ng Galacia, versikulo 22, hindi lamang po sa aklat ng Pana, hindi lamang po sa aklat ng Epeso. Ano ang sabi doon? Minsan, hindi ko alam kung dapat pang basahin, pero basahin natin. Marahil yung iba sa atin, alam na po yan, ano? Galatians 5, verse 22. Ano sabi? For the fruit of the Spirit. Datapwat, ang bunga ng Espiritu, sabi niya gano'n, ay ano? Pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, pagpapahinuhod, kagandahang loob, kabutihan, pagtatapat. Hindi ko alam kung pwede natin ituloy na po natin hanggang 23, 24, and 25. Sabi niya ganito, kaamuan, pagpipigil, laban sa mga gayong bagay ay walang kautusan. At ipinako sa krus ng mga na kay Kristo Jesus ang laman na kasama ang masamang pita at mga kahalayan nito. Verse 25, at kung tayo'y nangabubuhay sa pamamagitan ng Espiritu, magsilakad naman tayo ayon sa Espiritu. Again, the kingdom of God is where the faithful dwell in the Holy Spirit. Kaya kung yung tao sinasabi niyang sumusunod siya kay Kristo, ibig sabihin po nun, sinusunod niya ang banal na Espiritu at nakikita po sa kanya yun. May bunga yun, ika nga, may nakikita sa kanya, may mga palatandaan na nagsasabi na siya ay nasa kaharian. Alam niyo itong konsepto po ng kaharian o yung spiritual kingdom. Kasama ito, naka-attach dito, involved dito, nakakabit po dito yung Christmas story. Nang ipinapangaral po ang kaharian, nang ipinapakilala pa lamang ang kaharian, ang tunay na kalagayan ng kaharian na itinturo ng ating Panginoon, binanggit niya na po yan nang ipinaunawa niya doon kay Birheng Maria. Doon po sa aklat ng Lucas, Luke chapter 1. Sa ebanghelyo po ni Lucas, chapter 1. Nagsasalita ang anghel. Chapter 1, verse 31. At narito, maglilihi ka sa iyong tiyan at manganganak ka ng isang lalaki at tatawagin mo ang kanyang pangalang Jesus. Verse 32, siya'y magiging dakila at tatawaging anak ng kataas-taasan. At sa kanya'y ibibigay ng Panginoong Diyos ang luklukan ni David na kanyang ama. Pag narinig mo ang salitang David, alam mo kagad kaharian yan. Yan yung hinihintay nila. Pag sinabi nilang ibabalik yung kaharian ng Israel, hinihintay nila yung kalulhatian ni David. Okay. Verse 33. At siya'y maghahari sa angkan ni Jacob
magpakailanman at hindi magkakawasak ang kanyang kaharian. Yung English sabi niya ganun, an eternal kingdom. Dito sa mundo, meron bang bagay na eternal? Lahat ng bagay dito kumukupas, lumuluma, nasisira. Pero itong itatatag, itong ipinapakilala ng anghel kay Maria, sabi niya gano'n, meron siyang kaharian, sabi niya gano'n, na magpakailanman, hindi mawawasak. Yung sabi nga ng manunulat yung propetang Daniel, sabi niya gano'n, meron akong nakitang isang kaharian, sabi niya gano'n, na hindi magigiba. At dito sa kaharian na ito, ang hari pala si Kristo. Karagdagan po doon sa kahariang ito, sumulat yung manunulat ng Hebreo. At dun sa mga mananampalatang yun, marami sa kanila dumadanas ng hamon dahil sa kanilang pananampalataya. At hinihikayat niya sila, bagamat ganun yung kalagayan niyo, hindi niya itinatanggi yun. Sinasabi niya sa kanila, manatili kayo diyan. Mas mabuti pa rin yung inyong kinalalagyan diyan. At pansinin ninyo, ikakabit niya na naman dito yung konsepto o yung prinsipyo ng eternal kingdom o yung spiritual kingdom. Yung kingdom na binabanggit ng Daniel 7. Punta po tayo, Hebrews 12. Pansinin ito, mga tinatawag niyang mga kapatid na banal. Hebrews 12. Verse 28. Hebrews 12, verse 28 lamang po. Okay. Sabi niya, ito yung inyong kinalalagyan. Hebrews 12, verse 28. Kaya, pagkatanggap ng isang kaharian, hindi magagalaw, ay magkaroon tayo ng biyayang sa pamamagitan niya'y makapaghandog tayong may paggalang at katakutan ng paglilingkod na nakalulugod sa Diyos. Ito yung sinasabi ni Daniel 7 na kaharian. Sabi ng manual ng Hebreo, ito yung kaharian, sabi niya ganong, hindi nagagalaw. Paano kung masasabing hindi magagalaw? Hindi magigiba. Pag hindi magigiba, hindi magagalaw. Ito po yung kaharian na yun. That spiritual kingdom. So, tatlong bagay ang napag-aralan natin sa mga nakalipas na 3 linggo. Ang kahalagahan ng kaharian. Dito sa kaharian na to, mga minamahal, ang hari si Kristo. Mabigat na salita po yan. Ikatlong bagay, mga minamahal, dito po sa kaharian, yung mga sinasabing nakabilang dito, sila yung nasa ilalim ng banal na espiritu. Sa madaling salita, sila yung nasa kaharian na hindi magagalaw, na hindi magigiba. Isang kaharian magpakailanman. Marami pong salamat sa inyong pakikisama sa ating pag-aaral. Muli po ang aking paanyaya sa bawat isa sa atin dahil may naka-livestream tayo. Kung kayo po may katanungan, nagkulang tayo ng paliwanag, iparating niyo po sa amin at pagsisikapan po nating sagutin yung mga bagay na yan. Okay. So, muli po maraming salamat at magandang araw po. Okay. Tayo po ay mag-alay ng pangwakas na panalangin. Salamat, banal na Ama, sa iyong kabutihan sa aming buhay. Salamat po muli mong ipinaunawa sa amin ang iyong mga katotohanan. Ipahintulot mo, Amang Banal, na kami nga po ay lumakad at mamuhay na hinahanap ang iyong katwiran at ang iyong katotohanan. Kinikilala dakilang Diyos na kami nga ay lumalakad po ayon sa iyong gabay. Ipahintulot mo, Amang Banal, na kami ay magpasakop nga sa iyong mga panuntunan sa aming buhay. Sa amin pong pagpapatuloy, dakilang Diyos, patuloy naming hinihingi ang iyo rin namang paggabay sa ikalawang bahagi ng aming pananambahan. Muli ang lahat aming hinihingi sa pangalan ng aming Panginoon na si Kristo Jesus. Amen.
Salamat kapatid na Arnel sa pagbahagi ng salita ng ating Panginoon sa ating Bible study ngayong umaga. At tayo po ay magkakaroon ng 5-minute break. Tayo po ay maya-maya magkita para sa ating pangalawang pananambahan. No, not one. None else could heal all our souls' diseases. No, not one. No, not one. Jesus knows all about our struggles. He will guide till the day is done. There's not a friend like the lowly Jesus. No, not one. No, not one. No friend like him is so high and lowly. No, not one. No, not one. And yet no friend is so meek and lowly. No, not one. No, not one. Jesus knows all about our struggles. He will guide till the day is done. There's not a friend like the lowly Jesus. No, not one. No, not one. There's not an hour that he is not near us. No, not one. No, not one. No night so dark, but his love can cheer us. No, not one. No, not one. Jesus knows all about our struggles. He will guide till the day is done. There's not a friend like the lowly Jesus. No, not one. No, not one. Magandang umaga po muli mga minamahal na kapatid at tayo po ay dadako sa ating pangalawang pananambahan, a call to worship, at hinihiling ko po na ang bawat isa ay umawit sa ating opening song sa umagang ito. Lord, I care not for riches, neither silver nor gold. I would be sure of heaven, I would enter the fold. In the book of thy kingdom, with its page wide and fair, tell me, Jesus, my Savior, is my name written there? Is my name written there? On the page wide and fair, in the book of thy kingdom, is my name written there? Lord, my sins, they are many, like the sands of the sea, but thy blood, O my Savior, is sufficient for me. For thy promise is written in bright letters that glow. Though your sins be as scarlet, I will make them like snow. Is my name written there on the page wide and fair, in the book of thy kingdom? Is my name written there? Oh, that beautiful city with its mansions of light, with its glorified beings in pure garments of white, where no evil thing cometh to despoil what is fair, where the angels are watching. Is my name written there? Is my name written there? On the page
white and fair, in the book of thy kingdom is my name written there. Hiniling ko po ang bawat isa ay yumukot manalangin para sa ating pambungad na panalangin ngayong umaga. Dakilang Panginoon na nasa langit, amang banal na mapagpala, Diyos naming maibigin, Diyos na buhay, Diyos sa kataas-taasan at banal. Salamat Panginoon sa umagang ito, sa pagpapatuloy ng aming pananambahan sa iyo. Sa call to worship, Panginoon, kami ay dumadalangin ng patuloy mong pagpapala at patuloy mong pagbibigay sa amin ng mga biyaya ng iyong mga salita. Salamat sa natapos na Bible study at punong-puno kami, Panginoon, ng iyong biyaya na ang mga salita mo ay siyang manatili sa aming kaisipan at sa aming puso. At gayon din, patuloy naming dinadalangin na basbasan mo ang napili mong magpapahayag ng iyong mga salita ngayong umagang ito. Na ang bawat salita mo, Panginoon, ay siyang buhay naming mga anak mo. At dalangin namin ang bawat isa, mga kapatiran na nakatutok ngayon sa live at makakapanood ng replay nito, Panginoon, ay patuloy mong haplusin, patuloy mong gabayan, patuloy mong ingatan, patuloy mong itawid sa mga pagkakasakit at mga problema sa buhay. Kami, Panginoon, ay patuloy na aasa, patuloy na mananalig, patuloy na sasampalataya sa iyong dakilang pangalan. Salamat sa buhay ng iyong bugtong na anak na si Jesucristo na ipinakita niya ang mga tamang gawain at ang daan na landasin namin, Panginoon. Siya ang ilaw, siya ang katotohanan at tanging kay Jesucristo lamang kami magkakaroon ng kapayapaan. Maraming salamat, Panginoon, sa lahat ng iyong pinagkaloob na pagpapala at ibibigay pa sa aming buhay na nalalaman mo, Panginoon, ang mga ito ay nararapat para sa amin dahil ito ay ayon sa iyong kalooban at kalooban mo nawa, Panginoon, ang masunod. Patawarin mo kami sa mga pagkukulang, sa mga pagkakasalang aming nagagawa sa iyo, maging tumanulihim mo hayag. At ang lahat ito idadalangin namin sa matamis na pangalan ng iyong bugtong na anak at aming tagapagligtas na si Jesucristo at ng banal na Espiritu Santo. Amen. Tayo po ay makakarinig ng awitin para sa ating altar song call. In Christ alone my hope is found. He is my light, my strength, my song. This cornerstone, this solid ground, firm through the fiercest drought and storm. What heights of love, what depths of peace, when fears are stilled, when striving cease. My comforter, my all in all, here in the love of Christ I stand. In Christ alone, who took on flesh, fullness of God in helpless babe, this gift of love and righteousness, scorned by the ones he came to save, till on that cross as Jesus died, the wrath of God was satisfied, for every sin on him was laid. Here in the death of Christ I live, there in the ground his body lay, light of the world by darkness slain, then bursting forth in glorious day, up from the grave he rose again, and as he stands
curse has lost its grip on me, for I am his and he is mine, bought with the precious blood of Christ. No guilt in life, no fear in death. This is the power of Christ in me. From life's first cry to final breath, Jesus commands my destiny. No power of hell, no scheme of man can ever pluck me from his hand, till he returns or calls me home. Here in the power of Christ I'll stand. Tayo po ay yumukot manalangin. Dakilang Diyos, Amang banal na makapangyarihan sa lahat, na may lalang ng langit at lupa, na may-ari ng aming hirang na buhay sa mga oras na ito. Patuloy po kami nagpapasalamat sa mapagpalang araw na patuloy niyo pong pinisilay sa bawat isa sa amin. Maraming salamat din po na kami ay nagsama-sama sa pamamagitan ng live stream upang mapaglingkuran ka, papurihan at mapasalamatan sa lahat ng mabubuting bagay na patuloy niyo pong ibinibigay sa amin, Ama. Maraming salamat din po sa walang sawang biyaya na patuloy niyo pong pinagkakaloob sa bawat isa sa amin. Maraming salamat din po sa patuloy na pag-iingat sa bawat isa sa amin. Higit sa lahat sa aming mga mahal sa buhay. Lord, papasalamat po kami na nandyan po kayo palagi sa amin, sa mga pagsubok na aming kaharapin sa aming buhay. Diyan po kayo na sa aming tabi na nagpapatibay, paglabanan ng mga pagsubok naming kinaharap sa mga bawat araw na lilipas sa aming mga buhay. Patuloy po naming dinadalangin, Ama, na tulungan niyo po kami na maging karapat-dapat sa iyo sa bawat ginagawa po namin sa aming buhay sa pang-araw-araw, naway maging kalugod-lugod kami sa iyong paningin. Patuloy po namin dinadalangin na turuan niyo po kami kung ano po yung dapat namin gawin sa pang-araw-araw naming pamumuhay, makapagdesisyon kami ng tama sa aming mga sarili. Buong buhay ka po namin paglilingkuran, Ama, habang kami ay nabubuhay sa mundong ito. Tulungan niyo po kami na maging mabuting lingkod mo na nagpapatuloy sa paglilingkod sa iyo na may kapakumbabaan, may takot sa iyo, at patuloy na sumusunod sa iyong mga kautusan. Marami po kaming nais ipagpasalamat. Nais ipanalangin sa iyo, Ama. Ang lahat ng ito ay inyong nababatid. Sa pamumuhay po namin na sa mundong ito, tulungan niyo po kami na maging karapat-dapat na iyong lingkod. Sa daraang araw pa na lilipas sa aming buhay, patuloy po namin dinadalangin, Ama, na
Pangunahan niyo po ang aming mga buhay. Pinagkakatiwala po namin ang lahat-lahat sa iyo. Tulungan niyo po kami at palakasin sa aming mga kahinaan upang maging karapat-dapat sa iyo. Pag-isahin niyo po kami sa iisang pananampalataya at iisang pag-ibig. Patawarin niyo po kami sa aming mga nagagawang pagkukulang at pagkakasala sa iyo. Maging lihim man ito, hayag Ama. Buksan niyo po ang inyong ruwangan ng langit at ibuhos ang biyaya at pagpapala sa bawat isa sa amin. Ito po ang aming salamat dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus na aming Diyos tagapagligtas. Amen. Isang pagpalang araw po sa ating lahat. Isang kagalakan sa bawat isa sa atin na tayo ay muling tinipon ng ating Panginoon. Hindi naman tayo magkakasama physically, pero tayo ay nagkakaisa sa pamamagitan ng live stream na patuloy nating pinaglilingkuran ang ating Panginoon. Higit sa lahat, pinapasalamatan natin sa lahat ng oras. Ang mensahe po ng ating Panginoon sa umagang ito ay pinamagatan ko pong pamumuhay Kristiyano. Tayong mga Kristiyano, paano ba tayo namumuhay sa pang-araw-araw nating pamumuhay? Ano ba yung mga ginagawa natin sa pang-araw-araw nating pamumuhay? Magbibigay po ako ng ilang bagay kung paano tayo mamuhay sa pang-araw-araw nating pamumuhay dito sa lupa. Ano ba yung mga dapat nating gawin bilang isang Kristiyano na namumuhay dito sa lupa? Ang una po ay matatagpuan po sa aklat ng Efeso. Kabanata 6, talata 7. Ganito po ang kanyang sinasabi: maglingkod kayo na may mabuting kalooban, na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa mga tao. Mamuhay tayo na may mabuting kalooban. Mamuhay na may pagiging halimbawa tulad ng ating Panginoong Jesus. Sa bawat oras, minuto ng ating buhay, magpakita po tayo ng mabubuting bagay, mabubuting gawa tulad ng ating Panginoong Jesus. Kung makikita po natin ang ating Panginoong Jesus, namuhay siya ng may pagiging halimbawa ng ating Panginoon. Dapat tayong mga lingkod, alagad ng ating Panginoon. Ipakita po natin yung pamumuhay Kristiyano. Hindi naman lingid sa ating kaalaman. Dapat tayong mga Kristiyano, tayo ay maging halimbawa sa isip, sa salita at gawa. Sa lahat ng oras ng ating buhay, tayo po ay maging halimbawa. Sapagkat tayong mga alagad ng ating Panginoon, kawangis ng ating Panginoon. Tularan natin ang ating Panginoong Hesus kung paano siya
namuhay dito sa lupa. Kung paano siya naging halimbawa sa mga taong nakasalamuha niya. Dapat gayon din tayo mga Kristiyano. Sa mga taong nakakasalamuha natin dito sa lupa, magpakita po tayo ng mabuting halimbawa. Magpakita tayo ng mabubuting gawa tulad ng ating Panginoong Hesus. Ayun po yung unang bagay na dapat natin gawin bilang isang mga Kristiyano. Mamuhay po tayo na may pagiging halimbawa ng ating Panginoong Hesus. Ikalawang bagay po na dapat natin gawin bilang isang mga Kristiyano, sabi po sa aklat ng Awit, Kabanata 72, talata 1. Ang magpasalamat sa Panginoong Diyos ay mabuting bagay. Umawit na lagi, purihin ang ngalang kataas-taasan. Napakaganda po ng sinabi. Ang magpasalamat sa Panginoong Diyos ay mabuting bagay. Halimbawa po natin sa mag-boyfriend-girlfriend. Di ba po kapag monthsary or anniversary, ay meron pong ano yan eh. Mag-e-effort yung isang lalaki ba o babae. Gagawin niya lahat. Pupunta siya sa bibili siya ng lobo, ang regalo sa kanyang minamahal. Sa pamamagitan ng pagpapasalamat, di ba? Gumawa ka ng effort, ibinigay mo yung buong makakaya mo para mapasaya mo yung iyong minamahal. Di ba sa pamamagitan ng pasasalamat, di ba napakasarap sa pakiramdam. Halimbawa pa po natin sa kapitbahay natin na nagbigay ng ulam. Sa pamamagitan ng pasasalamat, diba? Napakasarap sa piling. Lalo na sa ating Panginoon. Sa lahat ng mabubuting gawa na ginawa sa atin ng ating Panginoon, na nandiyan siya nagbibigay ng pagpapala, pag-iingat sa atin. Sa lahat ng mga iyon, huwag po natin kalimutan na magpasalamat. Ang magpasalamat sa Panginoong Diyos ay mabuting bagay. Sa lahat ng nakakamta natin sa ating buhay, sa mga achievement natin na natanggap natin sa ating buhay, huwag po natin kalimutan na magpasalamat sa ating Panginoong Diyos. Bakit? Dahil sa lahat ng tagumpay natin sa ating buhay ay galing sa ating Panginoon. Kaya, mamuhay po tayo na may pagpapasalamat sa ating Panginoon. Mamuhay tayo ng may halimbawa tulad ng ating Panginoong Hesus. Ikalawa, ipagpasalamat po natin ng lahat ng mabubuting bagay na ibinigay ng ating Panginoon. Napakasarap po sa piling ng kapag ikaw ay mayroong binigay na isang bagay at nagpasalamat sa iyo. Diba napakasarap po sa piling, lalo na sa ating Panginoon. Sa lahat ng ginawa ng ating Panginoon, kung pasasalamatan mo ang lahat ng mga iyon, diba? Kung ano na lang yung mararamdaman ng ating Panginoon. Sa lahat ng oras, sa lahat ng panahon ng ating buhay, ipagpasalamat natin sa ating Panginoon. Sabi pa po sa aklat ng Kawikaan, Kabanata 5, Kabanata 3, Kawikaan, Kabanata 3, talata 5. Ganito po ang kanyang sinasabi. Kayawi ka magtiwala buong puso at lubusan, at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Sa lahat po ng pagkakataon ng ating buhay dito sa lupa,
sa lahat ng ating mga pangarap, sa lahat ng ating mithiin, ay lagi nating ipagkatiwala sa ating Panginoon. Nasubukan niyo na po bang magdesisyon sa inyong buhay na hindi kayo nagtitiwala sa ating Panginoon? Di ba minsan, sa pagtitiwala natin sa ating sarili, hindi natin napapagtagumpayan yung mga bagay na ating inaasam-asam. Dahil sinarili lang natin yung mga ginagawa natin sa ating buhay. Di ba nagpifail po tayo? Pero kung sa lahat ng bagay ng ating buhay, kung pinagkakatiwala po natin yung buhay natin sa ating Panginoon, pinagkakatiwala po natin yung pangangailangan natin, pinagkakatiwala po natin yung ating buhay sa ating Panginoon. Di ba? Ang lahat ng iyon ay napagtatagumpayan natin sa pamamagitan ng pagtitiwala natin sa Kanya. Kung makikita po natin yung buhay ni Haring David, kung paano po siya nagtiwala sa ating Panginoon, kung paano po siya nagtagumpay sa pamamagitan ng pagtitiwala niya sa ating Panginoon. Sa ating buhay, marami mang pagsubok, suliranin tayong kaharapin. Ipagkatiwala po natin lahat yan sa ating Panginoon. Kapag tayo ay nagtiwala sa ating Panginoon ay walang imposible. Lahat ng gusto natin sa ating buhay ay mapagtatagumpayan natin kung patuloy tayo nagtitiwala sa ating Panginoon. Kung makikita po natin si Haring David, kung paano po siya nakatakas kay Haring Saul. Diba? Sa pamamagitan ng tulong ng ating Panginoon. Dahil si Haring David ay patuloy na nalangin at nagtiwala sa ating Panginoon. Humuway po tayo na maging halimbawa sa mga taong nakakasalamuha natin. Higit sa lahat, yung ikalawa po, ipagpasalamat natin sa ating Panginoon ang lahat ng bagay. Yung ikatlo po, mamuhay po tayo na may pagtitiwala sa ating Panginoon. Sabi pa po sa aklat ng unang Tesalonica, Kabanata 5, talata 16. Magalak kayong lagi. Sa pang-araw-araw nating pamumuhay, kung ano yung meron tayo, kung ano yung nakakamtan natin sa buhay natin, dapat ay maging masaya tayo. Marami man tayong problema, pagsubok na kinakaharap sa ating buhay, dapat po ay maging masaya tayo. Bakit? Dahil sa mga pagsubok na ating kinaharap sa pang-araw-araw nating pamumuhay, ang lagi po nating isipin, sa mga pagsubok po nating kinaharap, diyan tayo magiging matatag. Diyan magiging matatag yung relasyon natin sa ating Panginoon. Diba? Ang sabi nga po, kapag may problema tayo, dapat yung problema ay hindi natin pinoproblema. Kasi ang problema, kapag lalo mong pinoblema, lalo kang mamumroblema. Diba? Sabi nga, kasabihan, kapag ikaw ay laging nakasimangot, diba? Mabilis kang tumanda. Pero kung sa lahat ng oras, sa lahat ng pagkakataon ay tayo ay nagagalak sa ating buhay, ba? Dapat sa buhay natin, kung ano man yung nakakamtan natin sa ating buhay, dapat tayo ay maging masaya. Magkaroon tayo ng contentment. Maging kontento tayo kung anong meron tayo. Kung ano yung meron tayo, dapat maging masaya tayo.
kung ano yung mga nakakamit natin sa ating buhay. Yung sunod po, maging matyaga sa panalangin. Meron man tayong kailangan o wala, dapat tayo ay laging nananalangin sa ating Panginoon. Pray without ceasing. Puspos man tayo ng biyaya at pagpapala ng ating Panginoon kung masaya man tayo, malungkot tayo, dapat lagi tayong nananalangin sa ating Panginoon. Sa pagising sa umaga, pagpasalamat natin sa ating Panginoon yung patuloy niyang pag-iingat. At patuloy na pagbibigay ng buhay at kalakasan. Sapagkat ang buhay nating iram ay galing sa Kanya. Lagi po nating tandaan, ang panalangin ay hindi may masukat ang kapangyarihan nito. Sa pang-araw-araw po nating buhay, huwag po nating kalimutan na manalangin sa ating Panginoon. Sapagkat ang panalangin, ito po yung ugnayan natin sa ating Panginoon. Tayong mga Kristiyano, mamuhay po tayo na maging halimbawa tulad ng ating Panginoong Hesus. Ipagpasalamat po natin ng lahat ng bagay. Ipagkatiwala po natin ng ating buhay sa ating Panginoon. Lagi po tayong magalak kung ano man yung nakakamit natin sa ating buhay. Higit sa lahat, lagi po tayong manalangin sa ating Panginoon. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Sa Diyos po ang kapurihan. To Canaan's land I'm on my way, where the soul of man never dies. My darkest night will turn to day, where the soul of man never dies. Dear friends, there'll be no sad farewells, there'll be no tear-dimmed eyes, where all is peace and joy and love, and the soul of man never dies. A rose is blooming there for me, where the soul of man never dies, and I will spend eternity where the soul of man never dies. Dear friends, there'll be no sad farewells, there'll be no tear-dimmed eyes, where all is peace and joy and love, and the soul of man never dies. A love light beams across the foam, where the soul of man never dies. It shines to light the shores of home, where the soul of man never dies. Dear friends, there'll be no sad farewells, there'll be no tear-dimmed eyes, where all is peace and joy and love, and the soul of man never dies. My life will end in deathless sleep, where the soul of man never dies, and everlasting joys I'll reap, where the soul of man never dies. Dear friends, there'll be no sad farewells, there'll be no tear-dimmed eyes, where all is peace and joy and love, and the soul of man never dies. I'm on my
Tayo po ay mag-alay ng pangbukas na panalangin. Dakilang Amang nasa langit, muli po sa sandaling ito, kami ay patuloy na nagpupuri, patuloy naming pinagpapasalamat ang iyong kabutihan sa aming buhay. Salamat Amang Banal sa pagkakataon na aming naganap at may parating ang iyong mga salita sa bawat kapatid. Salamat Amang Banal sa mga kaparaanan na iyong kinakasangkapan na bagamat may mga paghihigpit at hinihintay namin ang araw na kung kailan kami na nga po ay magkakatipon. Nagpapasalamat pa rin kami Amang Banal na ikaw ang gumagawa ng kaparaanan upang maiparating ang iyong salita sa bawat mananampalataya na ibig tanggapin ang iyong salita, bukas ang puso at kaisipan upang tumugon sa iyong tawag at sa iyong mga kautusan. Dakilang Amang nasa langit, pagpalain mo o Diyos ang aming natutunan, tulungan mo o Diyos na kami nga ay maging matibay sa aming pananampalataya sa iyo. Tulungan mo Amang Banal na pahalagahan namin ang aming kalagayan na nasa ilalim ng iyong kaharian. Tulungan mo Amang Banal maging aming mga gawain sa darating na linggong ito. Pinagkakatiwala namin ang pangunguna sa iyo sa lahat ng aming mga pagkakabalahan, sa lahat ng aming mga pagsisikap. Amin ding inilalapit dakilang Diyos ang aming mga pangailangan, aming nilalapit ang aming mga kapatiran at mga mahal sa buhay na nasa panahon ng karamdaman. Umaasa kami na sa pamamagitan mo, manunumbalik sila sa kanilang kalakasan. Aming binabanggit dakilang Diyos ang kalagayan ng aming kinalalagyan. Pagpalain mo po o Diyos na naway sa iyong kapahintulutan at sa iyong mahusay na pagpapasya. Iyong nga pong ipagkakaloob ng paghihigpit na ito ay magkaroon na ng kaluwagan lalo't higit. Ilayo mo dakilang Diyos na sa lahat ng bagay ang iyong mga anak ay malayo sa lahat ng anyo ng karamdaman, maging ang mga karamdaman na kumakalat sa mga sandaling ito. Amin pong binabanggit ang aming mga pagkukulang, ang aming mga pagkakasala sa iyo. Patuloy kaming dumadalangin na naway bilangin mo kaming matuwid at malinis dahil po sa iyong pag-ibig sa bawat isa sa amin. Muli ang lahat aming hinihingi sa pamamagitan ng aming Panginoon na si Kristo Jesus. Amen. Sing the wondrous love of Jesus, sing his mercy and his grace. In the mansions bright and blessed, he'll prepare for us a place. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory.